At ngayon ay meron po tayong isang napakalaking balita na pwedeng magpabago sa direksyon ng buong financial market, particular na po dito sa cryptocurrency. Sapagkat ayon po sa mga pinakabagong ulat mula sa BBC at saka CoinGate, ang United States at Iran ay nasa huling yugto na para lagdaan ang isang major deal na naglalayong tapusin ang tensyon sa pagitan po ng dalawang bansa. Ito ay isang napakahalagang balita dahil nitong mga nakaraang buwan, ang buong crypto market ay nakaranas ng matinding pressure dahil po sa geopolitical conflicts malapit sa Karg Island at saka sa Strait of Hormuz. Pero ngayon, mismong si President Donald Trump ang nagpahiwatig sa G7 Summit sa France na ang kasunduan ay posibleng pirmahan na bukas. Kasama rin si Vice President J.D. Vance na inaasahang dadalo sa formal na signing ceremony na ito. Kaya ang tanong ng marami kung may magandang balita, kung meron nang magandang balita tungkol sa kapayapaan, bakit nananatiling red pa rin ang mga charts natin ngayon? Bakit hindi pa ba nagkakaroon ng dambuhalang rebound? Kaya pag-uusapan po natin sa video na ito ang pananaw ng mga analyst tungkol sa usaping ito. Yan, simulan po natin sa mga detalye ng US-Iran agreement. Bago natin tingnan ang reaksyon ng market, unawain po muna natin kung ano nga ba ang laman ng memorandum na ito. Ang pangunahing focus ng structure deal na ito ay ito po yung pagpapalawig ng ceasefire at ang muling pagbubukas ng mga critical na maritime routes, partikular na po ang Strait of Hormuz. Para sa mga hindi po nakakaalam, ang Strait of Hormuz ay isa sa pinakamahalagang daanan ng langis at kalakalan sa buong mundo. Ang pagsasara po nitong mga nakaraang buwan ang isa sa mga dahilan kung bakit natatakot ang mga global investors. Ayon sa mga analyst na nagbahagi po ng kanilang pananaw, ang deal na ito ay may mga mabibigat na kondisyon. Hindi ito basta-basta ibibigay sa Iran. Makukuha lamang ng Iran ang mga benepisyo ng kasunduan kapag na-meet nila ang lahat ng kanilang commitments. Ibig sabihin, ito po ay compliance-tied deal. Sa kabila ng mga kondisyong ito, ang balita pa lang na malapit ng pirmahan ang kasunduan ay nagdulot na ng chismis at haka-haka sa financial sector. Ang political backing mula sa US administration ay nagpapakita na seryoso ang magkabilang panig na ayusin ang hidwaan na ito sa lalong madaling panahon. Ngayon, meron tayong tanong. Bakit cautious at red pa rin ang crypto market? Ayan. Sa kabila ng napakagandang balitang ito, mapapansin natin na si Bitcoin at ang mga major altcoins ay patuloy na nakakaranas ng selling pressure ngayon. Ang global crypto market cap ay bumaba ng halos 2%. Ayan. At kasalukuyang nasa $2.21 trillion level. Ayon po sa pananaw ng isang sikat na analyst, ang ugali ng mga investors ngayon ay nasa wait and see. Normal lang sa financial market na maging maingat kahit may magandang balita. At ang tanong ay bakit? Dahil hanggat hindi pa tuluyang dumidikit ang tinta ng panulat sa papel bukas, may tsansa pa rin na magkaroon po ng last-minute changes o glitches sa kasunduan. Ang mga malalaking traders at institutions ay umiiwas muna sa malalaking risk. Kaya naman, imbis na mag-buy up agad, mas pinipili muna nilang mag-observe. Ito ang dahilan kung bakit kahit may positibong balita sa headlines, hindi pa natin nakikita ang malakas na pagbawi o recovery sa presyo ni Bitcoin. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa macro news at ang US Federal Reserve. Bukod po sa usaping political, may isa pang malaking dahilan kung bakit nananatiling matigas at maingat ang market ngayon. Katatapos lang ng pinakahuling FOMC meeting ng US Federal Reserve. Yan.
at nagdesisyon silang panatilihing unchanged o hindi galawin ang kasalukuyang interest rates. Ayon po sa pagsusuri ng mga market experts, ang desisyon na ito ng Fed ay nagdala rin ng karagdagang pag-iisip para sa mga traders. Kapag ang interest rates ay nananatiling mataas o walang pagbabago, ang liquidity sa market ay nananatili ring medyo masikip. Kaya kapag pinagsama mo ang geopolitics at ang macroeconomic data mula sa Fed, makikita mo na may dalawang magkaibang pwersa na naglalaban sa isip ng mga investors. Sa isang banda, masaya sila na magkakaroon ng peace deal sa Middle East na pwedeng magpataas ng risk appetite. Pero sa kabilang banda naman, ang pangalawa, pinapaalalahanan sila ng Federal Reserve na ang laban sa inflation ay hindi pa tapos. Ang kombinasyon na ito ang dahilan kung bakit medyo stagnant o mabagal ang galaw ng crypto sa mga oras na ito. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto at ang risk appetite rebound. May mga analyst naman na nagpapakita ng optimism para sa mga susunod na araw. Sa katunayan, nang unang kumpirmahin ni President Donald Trump ang intensyon niyang pirmahan ang kasunduang ito, nakakita ang crypto market ng bahagyang recovery o panandali ang pagbawi mula sa mga nakaraang mababang antas ng presyo. Ito ay patunay na sensitibo ang crypto sa usapin ng kapayapaan. Kapag ang isang geopolitical tension ay lumuwag, ang takot sa market ay nababawasan. Para itong isang nakasarang balbula ng tubig na kapag dahan-dahang binuksan ay unti-unting magpapalabas ng pressure. Sa oras na mawala ang takot sa digmaan, ang mga investors na nagtago muna ng kanilang pera sa mga safe haven assets tulad ng gold o US dollar ay posibleng maglipat muli ng kanilang kapital pabalik sa mga riskier assets tulad ng stocks at cryptocurrency. Kung matutuloy po ang pirmahan bukas ng walang naging aberya or walang magiging problema, ito ang pwedeng maging mitsa ng isang malakas na market rebound bago matapos ang linggong ito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang mga dapat nating bantayan bilang mga traders. Sa kabila ng magagandang sinyalis na ito, ang pangkalahatang payo ng mga eksperto na nagbahagi ng kanilang analysis ay ang panatilihing maingat o cautious. Ang global sector ng finance ay napaka-volatile at ang crypto market ay mas lalong sensitibo sa mga biglaang balita o tinatawag po nating market shocks. Ngayon, ay ano ang mga dapat nating abangan sa mga susunod na oras? Una ay ang mismong kumpirmasyon ng pagpirma bukas. Kailangan nating makita ang opisyal na pahayag mula sa White House at mula sa mga opisyal ng Iran. Pangalawa, kailangan nating bantayan kung magkakaroon ba ng agarang epekto ito sa presyo ng langis. Kadalasan kapag bumaba ang presyo ng langis dahil sa pagbubukas ng Strait of Hormuz, maganda itong senyales para sa ekonomiya dahil ibig sabihin nito ay bababa ang inflationary pressure. At kapag maganda ang takbo ng traditional na economy, sumasabay po ang crypto market sa pag-akyat. At ayan sa kabuuan ang potensyal na US-Iran peace deal na inaasahang mapirmahan bukas ay isang malaking hakbang patungo sa stabilization ng global market. Bagamat ang crypto market ay nasa red pa rin ngayon dahil sa epekto ng unchanged interest rates ng US Fed at sa pagiging maingat ng mga dambuhalang investors, malaki po ang potensyal na magkaroon ng rebound kapag naging matagumpay ang seremonya. Ang paalala po para sa lahat ay huwag pong magpadala sa emosyon ng market. Ang geopolitical updates ay mabilis pong magbago. Ang isang positibong balita ngayon ay pwedeng mabahiran ng pag-aalinlangan bukas kung magkakaroon ng aberya. Gamitin po ang impormasyong ito para i-manage ang inyong mga posisyon ng maayos. Maging handa sa posibleng volatility bukas
at patuloy na magbasa ng mga legit na balita mula sa mga pinagkakatiwalaan nating sources. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaring panoorin na rin po ninyo ang recommended video natin dito.